Okay. Are you ready? Ready. Palakpakin sa si Lord, B. Liniyay mong kapal. Mao ba na siya mong kapal ito Sunday? Naabay mong kapal diha karon na ito Sunday or wala? Ha? Sige. Kanang mga vacant nga bangko, ato lang ilayhan. Sige, everybody. Lord, next Sunday, Ginoo, puno na ni Lord. Na anay maglingkod, anak Ginoo. Amen. Hallelujah. Thank you, Lord. Pero pasalamati ang Ginoo sa imong kinabuhi kay na. Okay. Tignan po rin mong kapad. Ayaw ba yung absent sa Domingo, ha? Okay. Ayaw ba yung absent sa Domingo, ha? Malipay magit ko muna ka. Okay. Sige, nga daw, eh. Wala? Ha? Okay, now smile ka naman. Okay. So, salamat sa Ginoo, no? Okay. So, ang topic last Sunday is about, basta to siya. Kasi ginala ni Pastor na topic. Ha? Nalimot na? Basta to siya. Ha? Workers. Isa na itong Sunday. Nalimot na, oh. Ibalik daw ito, Pastor, oh. Nalimot sila. Okay, so workers. Okay, so salamat sa Ginoo sa mga nakahinumdum. Okay, so now, let's dive in sa atong topic. The life of Jonah. So, kisa'y naka-familiar sa kinabuhi ni Jonah. So, si Jonah, dili ni siya babae, ha? Lalaki ni siya. Si Prophet Jonah. Okay. So, disobedience brings consequences. Okay. So, ang book ni Prophet Jonah, nag-consist lang siya of 4 chapters. Diba? So, mabura no. Kay 4 chapters ra. Panguta na, kisa'y nakabasa na. Or kisa na nakabalo sa life ni Jonah? Wala pa? Nana. Okay. Tema na to, disobedience to God brings consequences. But God's mercy is always available to those who repent. Okay. So sa matag-usa sa atua, sa Christian, most of us nakahibaw na jud sa kinabuhi ni Jonah. No? Si Jonah o sa kapropeta nagisugo sa Dios paadto sa Nineveh. But ni-disobey siya sa Ginoo. Instead nga moadto siya Nineveh, asa siya niadto? Niadto siya Tarshish. Diba? Instead, nga muadto siya sa Nineveh, kaya mu-obey siya sa Ginoo, gisugo siya sa Ginoo, adtog Nineveh, iwali ang akong pulong dito. Pero yan gibuhat, ni sakay o barko, paingon sa Tarshish. What's the reason behind that scenario? Ngano man nga instead of Nineveh, ni adto siya Tarshish. Unsay naa sa imong hunahuna or base lang sa imong pagtuon sa book ni Jonah. Si Jonah, suod siya sa Ginoo. Kahibalo siya, unsa ka mahigugmaon ang Dios. Nidisobey siya sa Ginoo, kaya ang naasaw na huna ni Jonah. Kabalo na kudaan, Lord, ayaw sa imong buhaton. Kabalo ko mahigugmaon ka, maluluyon kay ka, Lord. Mag-unsa pa man kong Nineveh. Diba? Ano ba ito pa man ko dito? Nakahibaw man ko, maluwason na gapon mo itong mga tawhana. Pero diha, sad na senaryo, wala na sabtan ni Jonah ang word nga obedience. Ang obedience man God, wala na siya nagpasabot nga nibuhat o nisunod ka kay gusto nimo. Diba? O yang disobedience pod, wala nimo siya buhata kay gusto
na siya ingon ana. Now, masabtan nato karon sa ato ang pagpadayon, sa ato ang topic, nga magibuhat to ni Jonah. Nga instead of Nineveh, ni adto siya Tarshish. Ang book of Jonah, chapter 1 to paingon sa chapter 4, naghisgot siya o gipahibaw ta na ang tema sa libro ni Jonah nag-compose siya of disobedience and repentance. So, unsa ang disobedience? Sa inyong una-una, maayo ang disobedience, dili? Dili siya maayo. Diba? Pero sakto na ito karon nganong mas gipili ni Jonah nga i-disobey ang Ginoo. Diba? Okay, so many believers know God's will, diba? Daghan mga believers, even kita karong diri, mga believers sa Ginoo, nakahibaw na ta unsay kabubuton sa Dios. Amen? But sometimes we choose their own way, diba? Ginapili nato atong kaugalingon nga kagustuhan. The story of Jonah teaches us that running away from God never leads us to peace. Disobedience always has consequences. Amen? Kung mo-disobey ta sa Ginoo, do na jud nay consequences. But God's grace is greater than our failures. Ang Jonah chapter 1 verse 3 nag-ingon, but Jonah rose up to flee unto Tarshish from the presence of the Lord. So mao-din siya, nga instead nga moadto siya Nineveh, mas gipili niya nga moadto siya sa Tarshish kaysa pamasin sa iyang una-una, makapalingawa siya or makalayo siya sa presensya sa Dios. Hello, napapamaliha. Si Jonah mas gipili niya ang Tarshish kaysa Nineveh tungod kay sa iyang pamasin sa iyang una-una nga makapalayo siya sa presensya sa Ginoo. Ang pangutana, nakapalayo ba siya sa presensya sa Ginoo? Wala na ba siya nakita sa Dios sa dihang iadto siya sa Tarshish? Ha? Nibiya ba ang Ginoo sa iya ha? Nga si Jonas nibiya man siya kay gusto siya mo biya mo palayo sa presensya sa Ginoo. Pero ang Ginoo wala mo biya kang Jonah. Wala paki si Lord. There are times sa ato ang kinabuhi igsuon nga gusto ta ba? Gusto ta nga magpalayo sa Ginoo kay gusto nato atong gusto atong buhaton. Di ba? Pero bisag unsaon nimo palayo ang sa Ginoo, dili gid na mo palayo si Lord nimo. Amen? Dili gid na mo palayo si Lord nimo. Bisan pag mubuhi na ka sa iyang kamot, ang Dios di gyapon na mubuhi mo. Amen? Inay mong tapad ay ang buhi sa Dios. Doon ay pipila ka punto nga akong hisgutan karon. Una, God's command. Sa Jonah chapter 1 verses 1 to 2, now the word of the Lord came unto Jonah, the son of Amittai, saying, arise, go to Nineveh, that great city, and cry against it, for their wickedness is come up before me. So, diri ni gawas ang command sa Ginoo. Ang command sa Ginoo is iyang gisugo si Jonah nga muadto sa Nineveh. Unsa reason? Nganong ipaadto ni Lord si Jonah sa Nineveh? Ha? To preach, para ipaabot ang pulong sa Dios. Nga unsay giingon sa Ginoo, ang mga katawhan sa Nineveh nagkaalam na og kadautan. Nga nagkadautan na sila. Na sila dito, nasilutan ako, laglagon ako ang Nineveh after 40 days. Diba? So, diri nga ni Solon, niingon si Jonah, dili ko muadtong Nineveh. Muadto kong Tarshish. Nga naman, ana si Jonah. Kabalo ko, Lord, ay. Kabalo ko. Bisan pa muadto pa ko, bisan pa mo istorya pa natin imong pulong dito, imong word dito, luwason naman giapon nimo sila. Diba? Ala si Jonah. Ang libro ni Jonah, lamig kay basahon. Kaya di ka dyan mo makita nga nakikistorya ang Ginoo kang Jonah.
Diba? Kasi familiar yan eh. Nakikistorya ang Ginoo kang Jonah. Nadunggan niya tingog sa Ginoo. At the same time, si Jonah, doon na sila conversation ni Lord. Diba? Ana si Jonah, diligi ko kay kahibaw siya ko, wabay mo lagi akong luwason. But the point is, musugot ka sa dili, you have to obey the Lord. Diba? Bisan pagkabaluta, ngayon ana ang kinaiya sa Ginoo. Kinahanglan niya po na ito pilion na tumanon siya. Amen? Tingnan mo dapat, tumana ang Diyos. Tumana ang Diyos. Okay. God gave Jonah a clear assignment. Klaro kaayo ang gihatag sa Diyos kang Jonah na assignment. Diba? Adto sa Nineveh, i-preach akong word. Ingna sila dito, after 40 days, akong laglago ng Nineveh. Diba? Niya si Lord. And then, wala nag-expect si Jonah sa mahaton sa mga taga-Nineveh. Nineveh was a wicked city. So grabe gid ka makasasala nga ang mga tao nga nagpuyuan ang syudad. Yet God loved its people. Bisag unsa ka makasasala, gihigugma gyapon ka sa Ginoo. Bisag unsa ka matinumbanon sa imong gusto, gihigugma gyapon ka sa Ginoo. Bisag pagdugay di ka pasabton, gihigugma gyapon ka sa Ginoo. Bisag dahil di ka subuon, gihigugma gyapon ka sa Ginoo. Mauna ang gibati sa Dios dito sa Nineveh. Gihigugma sa Dios ang Nineveh, taliwala sa mga kadautan sa mga tao. And God has a purpose for every believer. Nga nung ipaadto pa man sa Ginoo si Jonah sa Nineveh, nagkahibaw man ang Dios kung unsa ang mga tao ito. Kay gusto sa Ginoo nga maluwas ang Nineveh. Gusto sa Dios nga makadungog ang mga tao sa Nineveh na naay Ginoo nga nahigugma nila. Amen? Gusto makabalo si Lord. That's why yun ay preacher nga ipadala sa Ginoo sa imong kinabuhi para makahibalo ka di unsa ka paghigugma sa Ginoo. Kaya kung wala paghigugma sa Ginoo, ipasagdan na kaniya. Amen? Kung wala higugma sa Dios ang Nineveh, ipasagdan na niya. Dilaglag na niya. Amen? Pero kaliwala sa pagkamakasasala sa mga tao, ang gugma sa Ginoo wa mausab para paki si Lord. Hallelujah! God calls us to obey His word. Gitawag na sa Ginoo para mo-obey sa iyahang pulong. Sometimes, God's instructions are difficult. Tama? Usahay, lisod para nato. Lisod para sa atoa ang mga instructions sa Ginoo. Isay mo angkol. Lisod ba? Lisod ba ang instructions ni Lord? Lisod ba ang gisugo ni Lord mo? Lisod ang gisugo sa imo? Ha? Pero kini ang tinuod. Obedience is better than Kusga daw, Bi? Convenience, di ba? Kung convenience, yahay kayo, di ba? Kung saan, mas piliin na ito ni. Kanya yahay ba? Kanya man ta gusto ko na maglisod ta. Di ba? Gusto na ito straight. Diretso. Di ba? Diretso about finishing line. Pero kay si Lord, hindi man. You need to obey. You have to obey. Di ba? Kay obedience is better than convenience. Dili ka pwede mo ingon sa Ginoo nga, dili lang ko Lord kay mas ganahan ko diri kay hayahay man diri. Dili lang ko Lord kay mas aircon. Dili ra jud ko Lord ganahan kay ko Lord. Pag si Lord ingon nimo gawas diha ba adto dito pag sangyaw dito ba pag ministry dito. Dili ko Lord init is gawas diri ra ko. Diba? Hello. Dumduman na to that obedience is better than your convenience. Diba? Promise naman na daan ni Lord, hatagan ka ikayahin na kinabuhi. But first, you have to obey. Amen? Amen? Amen. Napamuli ha?
In 1 Samuel chapter 15, verse 22, basahan ko sobi! Amen. In other words, obedience is better than sacrifice. Mag-unsa man na yung mga sakripisyo niya kung wala kay pag-obey sa Ginoo. Wala niya po na believe. Diba? Okay lang, mahirapan ka karon. Kay ugmaan na, hayahay naman ka. Amen? Amen? Okay. Padayon ta. Ikaduha. Jonah's disobedience. So, diri na, nag-disobey si Jonah. But Jonah rose up and flee unto Tarshish from the presence of the Lord. Ang pangutana ni biya ba ang presensya sa Ginoo kang Jonah? Wala, di ba? Jonah deliberately choose the opposite direction. Sa tinuod lang lisod para kay Jonah nga mo disobey sa Ginoo. Okay? Paano to illustration? Kamo. Kabalo ko nga nakatry na mo nga mo disobey sa Ginoo. Sayon ba na para sa inyo? Gaan ba na sa inyong dughan nga mo disobey mo sa Ginoo? Dili, di ba? Bukat sa dughan. Inanang ibati ni Jonah. Bukat. Sakitan siya. Close ba yan sila ni Lord? Sakitan siya, nga mo disobey siya sa Ginoo. Sakitan siya, ngayong supakon ang Ginoo. Pero mas gipili niya po niya, nga mo adto siya toward the opposite direction. Di ba? He knew God's will but refused to obey. Kabalo siya sa kabubukon sa Ginoo, pero mas gipili niya nga mo disobey siya. Disobedience is not merely doing right. Disobedience is not merely doing wrong. Diba? Muna ni siya. It is refusing what God says. Diba? Dili man pasabot nga nag-disobey ka, ibuhat na rin mo, mali na rin ka. Diba? But the thing is, ni-refuse ka to do what God's will. Diba? Sa pangutana, mo obey pa ka o mo disobey? Pili. Mo obey ka o mo disobey ka? Ha? May kuhita daw na yung tapa ni Abi, basi natulog na. Kuhita sana, ina-obey ta ba? Ha? Sa'yo na kayo, obey ta ba? Dalatandog mo, mata niya, ay tulog-tulog na, ano ba nakatunga? Okay. So, consequences of disobedience. So, doon na yung mga consequences. Una, distance from God's purpose. So, kung mo disobey ka sa Ginoo, pasabot ang purpose ni Lord sa imong kinabuhi, matuman dili. Dili. Diba? And, kung mo disobey ka sa Ginoo, you will lose your peace. Wala kay kalinaw. Sama sa kung gingon ka ganina, bugat sa dughan. Diba? Bugat sa dughan na mo disobey ka. So, wala kay peace and spiritual decline. So, dili lang ang mga ATM nga walay sulod ang i-decline, ha? Kundi pati atong espiritual, i-decline po na sa Ginoo kung mo disobey ta. Diba? Kung gusto ka, dawaton ka sa Diyos, then obey. Sa'yo, dili. Ha? Sa'yo na kayo. Many believers today delay God's calling. Unya na, Lord! Ugma na! Ayha na makahuman kong eskwela! Ayha na ko dato na ko, Lord! Ayha na kayahay na kong kinabuhi, Ginoo! Ayha na, Lord, kung imo na kong panalaginan! Diba? Ina-delay ang God's calling. Puro ay sa Lord. Wait lang, Lord. Ginayin lang pag-wait si Lord. I called you today, so today ka mag-obey. Diba? Ano man yung ginadelay magiging sa mga Kristuhanon ang calling ni Lord? Na? Because kabalo sila kadili sa yon. Pero we need to trust the Lord. We need to trust the process. Okay? Okay? Ignore God's commands. Daghang mga believers, ina-ignore ang mga commands ni Lord. Ayaw ni buhatag-buhaton dyan. Damo naman ni mo bungan, mas ganahan na gininoon siya gara-gara. Diba? Sige, bala kayo si buhaton. Sige, go! Ano? O, yun na ito ba?
Diba? So, kani siya, ano lang natin siya istorya, but, kinibitaw siya nga butang. Sakit ba yan para sa Ginoo? Nga iyong panalangga nga anak, iyang niluwas na anak, nag-disobey sa iya. Diba? Sama sa atong mga ginikanan, kung ang atong anak dili mo tuman sa atong sugo, diba, masuko ta. Nagandang yaw-yaw. Pero si Lord, dili siya mo yaw-yaw, pero sakit para niya. Amen? Amen. Kung ang tanan nga nahigugma sa Ginoo, dili siya gusto mapasakitan ang Dios. Tama? Tama? So, unsay mo buhaton para dili masakitan ang Dios? Unsay mo buhaton? Mag-obey. Obey. Dili nga side, mag-obey. Dili nga side. Obey. Mag-obey. Okay, so follow personal desires instead of God's will. Diba? Mas ginapili ang kaugalingong mga desires kaysa pagtuman sa kabubuton sa Ginoo. Ay, na lang lagi na, Lord ba? Muman sa uswila ka na, pag-kondisyon na Ginoo. Diba? Ay, na lang kumusunod ni mo, Lord. Ay, na lang ako nabuhaton, Lord. Kumugraduate na ko. Kumudato na po ko, Lord. Yan, graduate na ko. Yun na po, pamamilyonaryo na ko, Lord. Diba? Naabtan na lang katiguan ko. Hangtod garwa paghapon. Diba? So, dili gyud nato ni buhaton. Amen. Dili ni kita ha. Amen. Laway mo tingo kamo ni? Okay. Proverbs 14 verse 12. There is a way seemed right unto a man, but the end thereof are the ways of death. So, dunay mga pamaagi, abi nato og makaayo alang nato. Diba? Abi nato insakto to, maayo to para sa ato Pero di ay muhatod man ito nato sa kamatayon, kalaglagan. Diba? Mo na nga kinahanglan jud ta nga mosalig tas Ginoo. Kay atong mga desisyon sa kinabuhi mo sugod kag sa dili mo angkon kag sa dili. Kung ikaw lang palpak ka. Hello? Kung wala kay connection sa Ginoo, palpak ka. Usahay man gud nganong gatuman ang tao sa iyang kaugalingong gusto. Kaya piniyag mao na to. Insakto na to. Niya nagkamali man. Nagkamali man. Ipatulpo. Ipatulpo na ni Pastor. Paingon man dito sa kalaglagan. Ang ending, Lord, nangalagan, panunta ka na mo, Lord. Pero nga na inani, wala akong kinabuhi. Masunod din Ginoo. Questionon dahil ang Ginoo. Ano dili man mo questionon imong kaugalingon, ikaw man lang nagtuman-tuman sa imong gusto. Patay. Diba? Hello, napaba mo diha? Okay, so dili tanan atong gituuhan nga maayo, makaayo alang nato. Kinahanglan i-submit sa natong nas Ginoo. Mga itas ni Lord, sakto ba ni akong buhaton? Akong desisyon, Lord, sakto ba ni Lord? In line ba ni sa imong kabubuton, Ginoo? Imo ba ni kabubuton, Lord, or ako lang? Diba? We must obey the Lord. Next, disobedience affects others. In Jonah chapter 1 verses 4 to 10, so taas ni siya, wala na akong isulat dari. Kali mo, mali pasabot na lang, dak diha, pasabot na, padayon pa na sa 10. Okay? Okay ba mo di ka? Okay, so wala ko lang tinapulan ha. Then, wala sud ako gisuwat. So dak pasabot na, pahingon pa na sa 10. Okay? So, wala ko lang tinapulan, wait. Okay, so God sent a great storm upon the sea. So sa dihang labi na kay paminaw ni Jonas, sa dihang labi na kay iyang tulog, hayahay na kayo iyang tulog, niabot ang Bagyo. bagyo. Ba? Niabot ang great storm sa sea. So karon nagkapuligi ng mga tao sa barko, unsa magiging sa masinilunggan namin nga magpadaan og Ginoo bagyo. Unya si Jonas nagtulog-tulog.
Lami kayo ginawa ni Jonas. O, lami kayo pamati Jonas. Tulog ko na rin. Baala mo niya. O, sa lihang, wag yun mo undang ang unos. Ang mga tripulante, ipukaw si Jonas. Uy, magpaniya. Tagaasan ka, kinsa man ka. Nganong inani man eh. Ituan si Jonas. Ipalayo ko sa Ginoo. Ako'y hinungdan na. Oh, kabalo si Jonas. No consequence. Disobedience affect others. Di ba? Una-una daw. O wala mo tuwa si Jonas na siya to. Ang bagyo din mo hulong. Sa mga tripulante na mutana kang Jonas. O sa ama ka na mo para mahulong ng bagyo. Iitsa ko ninyo sa? Asa itsa? Dagat. Iitsa ko ninyo sa dagat. Una-una, nahadlong pag yung tripulante. Pasi masuko sa mga Ginoo, pasi silutan ni wala na magilain pamagi. Ngayon si Jonas, wala na. Iitsa, lagi ko ninyo. Di ba? Iitsa, lagi ko ninyo. Oh, sa lihan, iitsa, lagi si Jonas. May kalma ang bagyo. Imagine, ang imong pagsupak sa Diyos, pwede makaapekto sa kinabuhi sa uban. Napaba mo diha? Amen. Then suddenly, ang Ginoo nagpadalag kong isda. Imagine kung ikaw to, ginamon sa isda, buhi pakakato doon? Napaba mo diha? Ha? Napaba mo diha? Mahadlo, kung ita shark no? Sa katong isda nila mo ka Jonas ba? Saka to shark, tuna, o saka to. Okay, so basta ka, gingon sa Bible, big fish. So dako, nga isda, nga igo si Jonah. Ka-imagine nakaluhod pa si Jonah sa tiyan sa isda. Nakaampo pa siya sa Ginoo. So meaning to say, ang pag-disobey ni mo sa Diyos, makaka-apekto na sa kinabuhi sa mga tao nga naglibot ni mo. So therefore, ayaw pilihan mo disobey ka. Pilihan mo obey ka kung gusto ka panalangin. Amen? Amen ba ta? Ingon si Jonah dali. Si Jonah nag-disobey siya sa Ginoo na endangered ang innocent sailors. Ang mga tripulante na endanger ang ilang kinabuhi. Di ba? Napanganib ang kinabuhi sa mga tripulante na sakay ato nga barko. Di ba? Kaya kung si Jonah wala pukawa, lamig kayang tulog, nangalunod na ang tato sila. Hello? Ana nga senaryo, makita ba nimo na bisan sa imong pagsupak-supak ang Ginoo na buhat gyapon? Ha? Nakita ba nimo? Bisan masinupakon ka, matinumanon ka sa imong gusto, bisan si Jonas hayay ang kinabuhi dito, nagtulog-tulog dito, kay isupak sa Ginoo, wala gyapon siya pasagdi sa Dios. Pero ang pag-disobey niya nakaapekto sa kinabuhi sa uban. Nakuha ba na ito ang punto? Sin is never private. Dili yun na mahimo ni mo private imong sala. Kay dayag yun na diha atubangan sa Diyos. Wala man kaila ang mga tripulante ato kang Jonas, kinsa si Jonas. Di ba? Pero ang tripulante ni doon kang Jonas, ang nangutanag yun. Kinsa day ka? Pag-apo sa imong Ginoo, kay basig maminaw na siya. Di ba? Imagine? Niangkon si Jonas, therefore your sin is not private. Dayag na diya sa Ginoo bisan unsa nga mga sala imong gibuhat diya sa tago. Kay ang tinod walay malilong sa Dios. Napagaw niya. Amen. Our choices affects our family, our church, and our community. Musugot ka sa dili kung mo disobey ka. Magsupak-supak ka, maapektuhan yun ang tanan. Tanan nga libot ni mo yung pamilya, mong church, ministry, imong komunidad. Diba? Kung panahubugan niyo, parang lang sa'yo ko lagi post sa Facebook na, kaysa ka itong motor ko, kayo parang makaapekto nila, makoy tulog na nila, nabuntang na lang. Diba? Hello? Napabango niya? Diba? Kanin pa kaha. Diba? Now, next.
one rebellion person can hurt many people. So, usa ka rebellion nga tawo, usa ka rebellion nga tawo diha sa pamilya sa Ginoo, it can hurt many people. Diba? And leaders must walk in obedience. Kung ang usa ka leader ni pastor magpabadlo, sa tinuod lang, una-una masakitan si pastor. Pagkasunod, maapektuhan na dayon ang tanan. Diba? Kuha na to, dili. Kuha na to, dili nga side, dili. Therefore, leaders, members of the church, every individual must walk in obedience to the Lord. Ha? Kay walay Kristohanon nga badluon. Kay kung moingo ka Kristohanon nga kami nga badluon, kaya po kapangutanan mo ka ugalingon be, Kristohanon ba ko? Ha? Kay walay badluon sa pamilya sa Dios. Amen. Walay manis pa sinupakon nga anak sa Ginoo. Kaya mga anak sa Ginoo puno sa gugma. Amen? Amen. Okay. Parents, ministry leaders, and believers should remember that others are watching our example. Musugot ang sarili, kita gidang ginalantaw. Sa uban, diba? Kristohanon na siya, kay Kiay, malagi na des TikTok 60, pagig kayo. Diba? Oh? Kristohanon makala siya, worship leader makala siya niya, pero nga nung nakapost na dito sa Facebook na nakatupis. Anak pa, oh. Diba? Hello? Ha? Kinahanglan taron nato atong kinabuhing Kristohanon. Dili ta magpabadlong. Kay kung hangtod karon badlungon gihapon ka sa pamilya sa Ginoo, for sure ko dili kaya sa Dios. Pero pasalamati ang Ginoo kay nangano. There is someone nga nagtudlo nimo. There is someone nga nag-correct nimo. Wala ka gipasagdan isang mali na imong gibuhat. Gitudluan ka, gibadlong ka, gistoryahon ka, pasabot pinangga pa ka sa Dios. Amen? Parang aking kusog si Lord. Hallelujah. I'm not against with that, ha? Ako ning isingit. That social media platform, kay isa mapupugya po na user niya. Black up, blue up, walay mali nila. Nakadepende ra na giunsa nato paggamit. Amen? Nakadepende na giunsa nato paggamit. Kung gigamit nimo ang social media para sa kalaw-ayan, do you think kung ikaw member diri sa Wake Up makalantaw mi? Diba? Pero kung tinuod kang anak sa Ginoo, dawat kag patudlo. Amen? Mudawat kag koreksyon, magpatudlo ka, kay dili man na para sa amua, kundi para man na sa imuhang kaayuhan. Palakpakan siya. Diba? One rebellion person can hurt many people. Ano, member, kan ba suruwa, oh? So, dito, grabe mo ito kaya dito, nakatumpis ha. Kasuruwa, ikaw. Diba? Kana na illustration, simple kayo, sa nakakatawa ta, pero sakit kina sa dughan sa usa ka pastor. Sa usa ka leader, ng iyang membro nagpabadlong. Ng iyang membro nag-disobey, nag-rebel against him. Diba? Kinahanglan taro mo na to. We can post man na nagsayaw-sayaw niya wearing proper attire, di ba? Yung proper attire naman kay Gen Z, babang ni Karon. Diba? Oy, dili na siya pwede, ha? Okay, so katong gisalot na lang ko topikos, nakasulod ta diri sa one rebellion person can hurt many people. Makaangin gyud ka sa tanan kung ikaw magpabadlong. Magrebelde ka, makaangin gyud ka sa tanan, and leaders must walk in obedience. Balikon ako, parents. Ministry leaders and believers should remember that others are watching our example.
Dili tayo na, balo-balo mga Kristohanon, badlungon mga Kristohanon pala hubog. O, diba? So, dili taan na, okay? In Galatians chapter 6 verse 7, be not deceived. God is not mocked. For whatsoever a man soweth, shall he also reap. Kung unsa imong gitanong, mao gyud na imong anihon. Diba? Kung nagpabadlong ka, naabtan ka nila sa imong kamatayon, kabalo na kaasa ka padulong. Diba? Kung nagtanong ka dili maayo, muani ka og. Lisod sa maayo imong anihon, imong gitanong dili maayo, diba? Nagtanong ka mais, niani kag saging, pwede din na. Ha? Nitanong ka palya ang bunga, ukra. Pwede din na. Ha? Dili. Do not deceive. Ayaw pa rin legs, no? Ang mga sakripisyo sa Ginoo, dili to basta-basta na. Ha? Kung unsa imong gitanong mo, gyud na imong anihon. Kung disobedient ka nga pagkatawo, kabalo na kaasa ka. Kabalo na kaunsa ka. Amen? Amen? Okay? But remember, kung si Jonas gihatagan sa Ginoo mercy, kita pod. Kung gigugma sa Dios si Jonas, kita pod. The point is, ayaw pagsalig. Ha? Ayaw pagsalig. Makasakong na, di ko pa sa Diyos Ginoo. Ayaw pod. Ayaw pagkabusar. Ha? Diba? Hindi ito mga busar ison. Diba? Maulaw man tato ba sa Ginoo. Amen? Kaya kita mga Kristohanon, makapil na dito guilty. Ma-shame na kita every time na makabuhat ang dilimayo. Maulaw dito. Tama? Diba? So, mga ita pa sa Diyos Ginoo, ayaw po tuyuin sa lakot. Kapag sumug-sumug po na siya. Ginatas ng patient pastor. Okay. So, dili gyud tuyo ana saya. Okay, so much for that. Let's go for our number 4. God's discipline. Every time na ang tao makasala ang Diyos, mo disiplina. Sa panahon na ang tao magsupak-supak, sa dihang si Jonah nagsupak sa Ginoo, gidisiplina siya sa Diyos. Unsay disiplina kang Jonah? Jonah chapter 1 verse 17, now the Lord had prepared a great fish to swallow up Jonah. O diba? Diri na, nisulod na. Gitulon si Jonah sa isda. Okay. The fish was not, balik na rin. Okay, sorry. God's discipline is evidence of His love. And God corrects those He calls His children. Sa ihang pagsupak ni Jonas, gipadadaan sa Ginoo great storm, gitampok si Jonas sa dagat, gitulon sa isda, kung ikaw na, buhi pa ba ka? Pero buhi pa si Jonah. Unsa iyahang gibuhat? Sa pagdisiplina sa Ginoo sa iyaha, si Jonah patuo. God's discipline is evidence of His love. Sa imong kinabuhi karon wala na nang pasabot nga porket gidisiplina kas Ginoo di ka gihigugma. No, gidisiplina kas Ginoo tungod kay gihigugma kaniya. Kung ikaw ginikanan imong gipasada ng imong anak bisan kag baluna ka nga sayop iyang gibuhat, imo ra gyud okay na day. Okay na dong. Wala nimo siya higugma. Kuha na to. Because God disciplined is the evidence of His love. And God corrects those He who calls His children. O disiplinahon sa Ginoo ang iyang mga anak. Kung wala ka gidisiplina sa Ginoo, bisan nagpabadlong ka, pangutanay mo kaugalingon kung anak ba ka sa Dios. Ingon ang Hebrews 12 verse 6, for whom the Lord loved, He discipline. Sometimes, trials are God's way of getting our attention and bringing us back to Him. Badlungon magutaw usahay. Usahay, di ta maminaw ba? Muna nga usahay, magpadasi Lord ng trials na to para makuha niya atong attention para dadun ta balik sa iya ha. Sa dihang si Jonas naa sa tiyan sa isda, siya nagrepent. Nag-out
sa sulod sa tiyan sa isda. Diba? Ayaw hulata nga padadaan kag pagsulay ay haka mo duol sa Ginoo. Ayaw hulata nga latuson ka sa Dios ay haka mo patuo sa iya. Amen? Napaba mo diha? Napaba mo diha? Diba? So dili gyud ta masuko ani ha kung naani sa tuwa. Basta kabaluta nga kitang mga anak ginadisiplina gyud tas Ginoo panahon nga masayop ta. Ikalima, repentance bring restoration. Sa dihang si Jonas naa sa tiyan sa isda, from deep inside the fish, Jonah prayed to the Lord, his God. Nagampo siya, so nana sa idak-dakdak, so tamang gina siya sa 9. Okay? So, wala na po na tinapulan, anak. Basta kay Jonah chapter 1 chapter 2 verses 1 to 9, dat tayo na sa 9. Kinira ko iba. From deep inside the fish, Jonah prayed to the Lord his God. So, nag-ampo dahil si Jonah. So, Jonah prayed from the belly of the fish. Imagine, ikaw na nakasasunod sa tiyan sa isda, nagluhod ka. Imagine namin na tinay isda, o sa sunod sa tiyan sa isda. Di ba? Pero si Jonah nag-repent siya. Sa panahon mangod karon, usay ang mga Kristohanong gahi paghihapon kaayo, bisan nakasala na magpagampo pa. Si Jonah sa dihang nakasala siya, gisilutan sa Ginoo, nakadawat siya konsekwensya sa iyang pag-disobey sa Dios. Si Jonah sa sulod sa tiyan sa isda, nag-ampo o naghinulsol. Ikaw ba ni? Ikaw ba ni nga panahon nga makasala maghinulsol gayon? Ikaw ba ni nga sa panahon nga makasala ka mo ampo din kas Ginoo? Kung ikaw ni palakpakin si Lord. He recognized his sin. So si Jonah nakabalo siya unsa iya sala. Diba? Kita pod kabalo ta unsa akong sala, and he turned back to God. Nibalik siya sa Ginoo. Sa diyang paghumaniyag ampo, gipasaylo siya sa Ginoo, giluwa siya asa? Asa siya giluwa? Sa? Ninive siya giluwa. Dili lagi ka mapag. Diba di ka manig Ninive na at undan balik luwa kaya kung Ninive. Diba? Sumuna, di kita magtuman-tuman sa itong gusto. Kay balik, kaya mo tas Ginoo, oy! Ha? Dito magtuman sa akong gusto. Kaya ay nagulata na tundong pa kasi isda, iluwa ka pabalik. Ha? Ayaw na. Karoon pa lang, mintas wala pa yung mga trials, wala pa yung disiplina, wala pa yung disobedience na naitabo. Obey na sa Ginoo. Amen? Amen. Okay. Jonah prayed, okay, morning siya. And then, no matter how far we go, or no matter how far we have gone, God hears sincere repentance. Bisa pag-unsa pa kadako imong sala, bisa unsa pa imong pagpabadlong dias Ginoo. Kung tinuod ka nga maghinulsol sa imong sala, dunggon ka sa Dios. Diba? True repentance includes admitting our sin, turning back to God, and renewing our obedience. Sa 1 John 1:9, if we confess our sins, He is faithful and just to forgive our sin. So, kung doon na lagi tayo tinud-anay ha, dili na pagampo na ginulsol ko, pero ginabalik-balik kaya kung buhat ang mausala, dili na siya pwede. Dapat tinuod nga paghinulsol. Kung mayroon kita paghinulsol gani, tinud-anay na turning away, a change of heart towards sin. Dili na ginali mo ginabalik-balik, so lahi na kung nasala no harapsura, ay dili sa uy, kabalo kay tanga sala no, dili na siya na ito nabuhaton. Pero kung masipya ta, dili ta o. Diba? Kung masipya ta, dili ta. Importante nga tinud-anay, kinasing-kasing mo paghinulsol o pag-ampo diha sa Ginoo. Gamay na lang, God gives a second chance. Okay, so lamig kay Nino. Lamig kay Nino. Muna gini mo sa Ginoo sa tuwa. Dili lang kay si Jonah ray ang yatagang second chance. In Jonah chapter 3 verses 1 to 3,
And the word of the Lord came into Jonah the second time. So sa dihang giluwa na siya sa Nineveh, mibalik na sa Panginoon si Lord sa iya. Preach the word sa Nineveh. Ina sila mga 40 days, laglago na po ang Nineveh. God did not abandon Jonah. Wala gabandona sa Diyos si Jonah. He restored him and recommissioned him. God's grace offers another opportunity. So God can still use those who return to Him. Okay. So failure is not final. Kung nasa iyong pagkakaroon, dili pa na mao imong destinasyon. Dili pa na final kung nasa iyo ka. God's mercy is greater than our mistakes. Mas dako pa ang grasya sa Dios kaysa imuang sala. Ang importante lang na duna jud kay kasing-kasing nga mainangpuon, duna kay kasing-kasing nga mahinulsulon, o duna kay kasing-kasing nga mubalik sa Ginoo, because God can still use you for His purpose. Ayaw ka walang paglaong kinasayop ka karon. Dili pa na final. Ang una-una ang imo nga mas dako ang grasya sa Dios o matag adlaw bag-o ang kaluoy sa Ginoo. Lamentation chapter 3 verses 22 to 23. His mercy are new every morning. Imagine inana atong Dios kamay gugmaon, inana atong Dios kamo palangga sa ato. Kung sa ato pa na, kung sa tao pa ka nakasala ay nakaigo na nakadawat ang black eye. Ha? Kung sa tao pa ka nagkamali, kung sa tao pa ka nagsupak-supak, sigurado, black eye hindi mo babaaw. Sa baba, black eye. Okay. Diba? So, kana lang siya inanang illustration kung tanaw na to, yun na to matugkan, unsa ka mahigugmaon ng Ginoo, unsa ka mapinanggaon ng Ginoo, unsa ka grasya ang Ginoo, unsa siya ka maluluyon. Kaya kung dili pa lang siya ingon ana, wala na, di na nakapasalig sa kung kinabuhi ka ng kama. Diba? Number 7, last. The blessings of obedience. So, do not blessings kung ikaw mo obey sa Ginoo. Jonah chapter 3 verses 4 to 10. Jonah started through the city, and after walking a whole day, he proclaimed, in 40 days, Nineveh will be destroyed. Anak si Jonah. Lakaw-lakaw siya dito sa city. Sige siya ingon, in 40 days, Nineveh will be destroyed. Ana siya. Imagine, bisan pa sa pagsupang ni Jonah, gihimo pagyapon gyud sa Ginoo nga magtuman ang iyang sugo. Bisan pa kung saan ni magsupak-supak diya, musugot ka sa dili, i-recommission niya mo kas Ginoo, gamiton niya mo ka sa Ginoo. Pero kinalan mo repent ka. Unsay nahitabo ani? Nganong ang obedience nagdala blessings. Sa dihang si Jonah nagwali, in 40 days Nineveh will be destroyed. Ang hari nakadungog. O hinulsol ang hari. Nang hari na padala o sulat na padala memo nga ang tanan walay mukaon. Ang tanan maghubo siya sa plot o magsalinag sako o magbutang abo sa iyang ulo o maglingkod sa abo. Grabe nga pag-hinulsol, di ba? Ang expectation ni Jonas, kabalo na siya nga mo ni buhaton sa Ginoo. Nakaluyan niya po niya ang Nineveh. Nganong gikaluyan sa Ginoo ang Nineveh? Nakita sa Dios nga naghinulsol sila. Sa pagkadungog nila, aningon si Jonas in 40 days, Nineveh will be destroyed. Nipatuo sila. Nituo sila nga ang Diyos, tinuod yan. Once na moingon ang Ginoo nga buhaton yan, ibuhaton yan eh. Pero si Lord kay grasya man. Naghinulsol ang hari o tanan mga tao sa Nineveh. Wala sila gilaglag. Gipasaylo sila sa Ginoo. Kay nakita sa Ginoong repentance. Imagine kita galing no lisod kay mag-fasting. Pero sila nag-fasting sila. Walay mukaon. Magsalinatag sa ako. Ingon ang hari. Magbutang abo sa ulo. Magbutang og abo diri sa bangko sa lingkuran nato. Og mag-ampo. Nag-ampo sila. Basahan ninyo ni Lord. Nag-ampo sila.
sila. Imagine, inana si Lord. Diba? Bisag kabalo na ang Ginoo nga mo repent ang mga tao sa Nineveh. Nganong iya pa yung ipaadto si Jonah? Kay wala may repentance na mahitabo kung walay mag-preach, walay magtudlo. Amen? Kung dili, walay magsaka sa imo, walay mag-ingon sa imo ha, nga nakasala ka, mali na imong gibuhat. Kung walay mag-ingon sa imo ha, yawan na may no, nga mali na imong gibuhat. Tama? Diba? Nababa mo diha? Nababa mo diha? Amen. Okay. The act of obedience. Okay. The act of obedience can impact many lives. One act of obedience can impact many lives. Imagine, 120,000 nga mga bata ang naa sa Nineveh. Walay labot ang mga dagko o ang ilang mga binuhit. Imagine, 120,000? Kung wala din mo patuo si Jonah sa Ginoo, ang 120,000 nga mga bata, maluwas ka to? Diba dili? Kung wala ni patuo si Judas, bisan magiluha na siya sa isda, kung isupak gyapon siya, ang katong 120,000 nga mga bata sa Nineveh, dili tumaluwas. Walay labot ang dagko o mga hayop. Ito ilang mga binuhi. Kanang 120,000 mga bata lang na tanan. Imagine, nasuko si Judas. Pagkahibalo niya nga wala gilaglag sa Ginoo ang Nineveh. Ingon siya, may pa, mamatay na lang ko. Daan ko palagi. Mugin mo buhaton. Yan, na pa siya sa Ginoo. Pero sa gingon sa Ginoo siya, pinapadala man ang Diyos og tanom para malandungan si Jonas. Kainit mo kayo dito, i-share ko ba yan? Nasuko siya kay pagkabuntag, namatay dito ang tanom. Napadaan Ginoo ulod ba, yung patay itong tanom. Suko siya. Masuko ka? Nakanang tanom ba? Gidesign na siya mabuhi kang pagkauma mamatay. Unsa na lang ko? Nga kadaghan ng mga tao diya sa Nineveh? Unsa na lang ko? Nga maglantaw ang mga tawhana, ang mga matay na tanan, dili ba ko maluoy? Kung nasakitan ka nga namatay ng tanong, unsa na lang ko? Ana ang Ginoo sa Judah. Unsa na lang ko? Kung sakit para nimo nga kanang tanong mamatay, unsa na lang kung 120,000 ka mga bata ang naa diha sa Nineveh. Walay labot ang mga dagko. So kung 120,000 ang mga bata, unsa pila ka bukahang dagko? Di ba sa diyang daghana? Imagine kay Great City ba yung Nineveh? Kung wala ni patuo si Jonas, laglag ang Nineveh. That's why obedience brings blessing. Blessings kaayo sa Nineveh. Nga miabot ang pulong sa Ginoo, nga miabot si Jonas dito para mag-preach sa ilaha. Naluwas sila, nagpatuo sila, nagrepent sila. God's purpose are fulfilled when we obey. So ma-fulfilled yun na ang kaning purpose ni Lord sa atong kinabuhi kung mo-obey yun ta sa ilaha. Karong pangutan unta mo. Kamo ang nakahibalo o sa tawag sa Diyos sa inyong kinabuhi. Pangutana, mo-obey ba ka o mo-disobey ka? Obey. In John chapter 14 verse 15, if you love me, keep my commandments. Kita nga mga Kristohanon, mga anak sa Diyos, nahigugma ta sa Ginoo, amen? Amen. Hala, ako rin nahigugma sa Ginoo. Nahigugma ta sa Ginoo, amen? Amen. Amen. Therefore, kay nahigugma man tas Ginoo, we will keep His commandments. Kung unsay ang sugo, unsay instructions para sa ato nasa Bible tanan, obey. Diba? Obey ta sa Ginoo. Okay. Sa katapusan, the story of Jonah teaches us God gives clear instructions. Disobedience brings consequences. And our disobedience affects others. Muna yun akong dumduman igsuon. Nga kung dunay usa sa ako adiri nga mo disobey, mo rebel, maapektuhan ang tanan. Diba? So dili ta gusto anak mahitabo. Kaya ang tanan ng mga anak sa Ginoo nga naa diri,
obedient diha sa Dios. Amen? Palakpakin si Lord. God disciplines those He loves. So repentance, restore fellowship. God gives a second chances. Kung nasayop jud ka wala tuyo ayaw kahadlok, balik lang sa Ginoo. Kaya tagan jud ka niya second chances because God is God of chances. Obedience brings blessings. Dumduman na to sa 1 Samuel 15:22, obedience is better than sacrifice. Okay, pangutana. Are you running from God's will today? Yes. Are you running from God's will today? Sama ba ka Jonas? Nga musibat? Mudagan palayo? Abi mo mudagan pa doon, paparang Isaiah, here I am Lord, use me Lord! Grabe ka namin Isaiah, no? Pero si Jonah, may dagan ay! Kita, dili ka may mo Jonah. Ayaw dagan. Kaya ako, isa na ko sa una sa ning dagan gihapon. Pero iluwa gyapon tagbalik, wa at yun tayo mahimo. So gikapoy na lang ko ginagan, magpundo na ko Lord. Okay, so much for that. Palihog manindog ang tanan. Okay, mga igsoon like Jonah, you may have gone in the wrong directions. But God's mercy is still available. Stop running, surrender to Him, and walk in obedience. Ingon ang Proverbs chapter 3 verses 5 to 6. Trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. In all your ways, submit to Him, and He will make our path straight. Let's pray. Father God, salamat kayo, Amahan. Nining mensahe, kay mga ipabot ka na mo karang Lord God. Once again, Lord, you reminded us, Lord, how great you are, how merciful you are, Lord. Kung unsa ka kamahigugmaon, unsa ka kamaayo, Ginoo sa mo kinabuhi. Salamat, Father God, na sa kaniyang to, Ginoo, sa amin na naging mo, Jonas, Father God. But Lord, dili man perfecto kinabuhi ni Jonah, Lord God, like us, Father God. But Lord, salamat sa kasing-kasing na imong gihatag sa matag usa, Ginoo. That every time, Lord, na makasala mi Ginoo, makalapas mi na kanimo, Lord. Salamat sa kasing-kasing, Ginoo, na malinawaton sa mga pagtudlo, Father God. Salamat sa mga kasing-kasing, Ginoo, na kanunay andam nga musunod nga na kanimo, andam mo balik na kanimo, Lord God. Salamat, Lord Jesus, that you are God of all chances, Ginoo. Walay limit, Lord. Walay katapusan ang mga chances na gihatag ka na mo, Lord God. Basta salamat, Lord. Thank you, Jesus. Sa mahimo na mo, Lord God, ang imong kabubuton sa matag usa ka na mo, Lord. Nga dili na mo i-delay ang imong calling ang di ka na mo, Ginoo. Nga dili mo rebel against you, Lord. Basta salamat, Amahan, that we are your faithful servant, O God. Salamat, Ginoo, sa mga katawan na ania karon, Lord, nga imong mga kaanakan, Ginoo. Nga mahimo mi, Lord, ng mga obedience na kanimo, Father God. And salamat, Lord. Obedience is better than sacrifices, Ginoo. And obedience are better than our convenience, Lord. Among tinguhaon kanunay sa among kasing-kasing, Ginoo. Na ikaw ang Diyos na mo'y mapasidunggan sa among kinabuhi. Na ikaw ang Diyos na mo'y matuman sa among kinabuhi. Ug ang tanan mo mga kabubuton sa among kinabuhi, Lord. We will obey you, O God. Salamat, Lord, that throughout the journey, Ginoo, wala mi nag-inusara, Lord. Kauban ka na mo, Father God. Kauban ka na mo, Lord. Musa salamat, Amahan. Ikaw ang Diyos na mapasidunggan ng mahimaya kini nga tanan, Lord God. In your name, Jesus. Amen and amen, Lord. Hallelujah.